Isang lalaking balo ang nakatira sa isang simbahan ang nagkataong nakakita ng isang laruan na modelo ng kanyang lungsod. Natagpuan niya ang simbahang tinitirhan niya, at maging ang kanyang sarili. Nagpasya siyang mag-spray ng tubig sa laruan at himala, nagsimulang umulan sa labas. Hindi siya makapaniwala, kaya sinubukan niya ulit at mas lalong lumakas ang ulan. Doon napagtanto ng lalaki na ang modelo ng lungsod ay may mahika. Isang taon pa lamang ang nakalilipas, iniulat sa unang pahina ng balita sa isang maliit na bayan sa kanayunan ng Littleton na namatay ang bagong alkalde, si Trina Grant, sa isang aksidente sa sasakyan. Isang emergency news release sa maliit na bayan ng Littleton ang nag-anunsyo na ang bagong alkalde na si Trina Grant ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Mahal na mahal ng mga lokal si Trina dahil siya ang nanguna sa botohan na nagbawal sa pagpapalawak ng isang freeway, na nagpaganda sa bayan, nagpasikat, at umakit sa mga turista. Naungusan niya si John Conley, isang maingay na tagapagtaguyod ng pagpapalawig ng freeway na maghihiwalay sa Littleton mula sa pangunahing kalsada at magpapahinto sa buhay sa lugar. Malamang na ang pagkamatay ni Grant ang magbibigay daan sa kanyang karibal na makamit ang layuning maitayo ang bagong kalsada. Ngayon, ang nagdadalamhating asawa ni Trina ay nakatatanggap ng taos-pusong pakikiramay mula sa mga kamag-anak, mga malalapit sa kanya, at sa buong komunidad. Pagkalipas ng isang taon, nakakita tayo ng medyo malungkot na sitwasyon, may mga basura sa mga lansangan, mga karatulang, sarado, sa mga bintana ng tindahan. At ang mga lokal na residente ay umaalis sa kanilang mga bayan dahil sa kawalan ng trabaho. Nakikita natin ang lahat ng ito laban sa likuran ng karatula sa kalsada na, maligayang pagdating sa Littleton. Na parang walang problema, ang bagong alkalde na si John Conley ay namamasyal sa bayan kasama ang kanyang asawa at nakangiting binabati ang mga bihirang dumadaan. Isa sa mga residenteng iyon ay isang binata na nagngangalang Emilio. Lumingon siya patungo sa lokal na simbahan at umakyat sa atik kung saan nakatira ang balo na asawa ni Trina na nagngangalang Jason. Namumuhay siyang mag-isa simula nang mamatay ang kanyang asawa at paminsan-minsan ay dinadalaw siya ni Emilio. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng mga kandila at cake para kay Jason pati na rin ang kanyang mga bagong nakakatawang larawan ng karikatura. Nasa mga larawang iyon si Jason at si Mayor Conley rin. Tumawa siya, pinuri ang mga talento ni Emilio, at pinayuhan itong magpatuloy. Kaugnay nito, tinanong ni Emilio si Jason kung bakit siya nakatira sa malungkot na atik na ito sa loob ng isang simbahan. Aniya, pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, hindi na siya maaaring tumira sa kanilang dating bahay, habang pinapayagan naman siya ng isang pastor na tumira rito basta tumutulong siya. Habang papaalis, tinanong ng binata kung mas malapit ba siya sa Diyos. Pinag-isipang mabuti ni Jason ito at naalala na binisita siya ni Pastor Nicky pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Palagi niyang sinusuportahan ang nagdadalamhating asawa at tinutulungan itong umusad. Bilang pasasalamat, inalok niya ito ng tulong sa paglilinis ng magulong atik ng simbahan. Habang abala si Jason sa paglilinis, may nakita siyang kakaibang tabla na may eksaktong replika ng kanilang lungsod. Napakadetalyado ng replikang ito na makikita rito kahit ang pinakamaliit na bagay ng totoong lungsod, kabilang ang mga butas at bitek sa lupa. Matapos tumingin ng mabuti, napansin ni Jason ang isang mekanismo sa ilalim ng board at sinubukan itong paganahin. Nagsimulang umikot ang mga kambyo, may lumitaw na ilaw sa mga bintana at nabuhayan ang bayan. Tuwang-tuwa si Jason nang bigla siyang mabigla. Nang masilip niya ang bintana sa atik ng simbahan, napansin niya ang sarili niyang maliit na figura. Dito mismo siya naruroon ngayon. Para mas makita ang sarili, nagwisik si Jason ng tubig sa kanilang bintana. Pagkagawa niya noon, nakita niya agad na may ambon sa labas ng bintana. Mabilis niyang nauunawaan ang nangyayari, mas lalo pa siyang nagwisik ng tubig at pinagmamasdan kung paano lalong lumalakas ang ulan sa labas. Iniabot niya ang kanyang kamay kahit na nahihirapan pa ring paniwalaan ang sarili niyang mga nakikita. Maya-maya, nakaupo si Jason sa isang lokal na restoran at maingat na nakikinig sa usapan ng mga customer tungkol sa ulan, na lubhang kakaiba at tila nangyayari lamang sa iisang lugar. Mabait na inaalagaan ng may-ari ng restaurant si Jason at nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng mga customer dahil sa ginagawang kalsada. Sa kabila nito, bukas palad pa rin niyang tinatrato si Jason ng kape at sa paraang parang negosyante ay inutusan niya ang kanyang anak na si Emilio na pinturahan ang harapan ng restaurant. May sarkastikong tugon ni Emilio na tiyak na ito ang makakalutas sa lahat ng kanilang kasalukuyang problema. Sa sandaling ito, kinuha ni Jason ang kanyang kwaderno at isinulat ang ibinigay na gawain. Sa gabi, pagkatapos mag-isa sa atak, gumagamit siya ng nail polish para mas mapadali ang buhay ni Emilio at pinipinturahan ang harapan ng restaurant gamit ang replika ng bayan.
Kinabukasan, naglakad-lakad si Jason sa tapat ng restoran na parang walang nangyari, habang nagkukumpulan na roon ang mga taong nagulat. Tiniyak ni Emilio sa kanyang ina na wala siyang kinalaman dito. Ngunit labis na nagulat ang ina, nagawa ito nang wala ang kanyang pagpayag dahil ang gusali ay pag-aari ng alkalde at maaaring hindi nito magustuhan ang mga kulay kahel na dingding. Gayunpaman, binanggit ni Jason na maganda ang itsura nito at nagdaragdag ng kaunting liwanag sa kulay abong tanawing ito. Bukod pa riyan, hindi ito kulay kahel kundi kulay peach. Pumayag ang ina ni Emilio at bahagyang nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, habang palabas ng simbahan si Jason, napansin niya ang isang poster na nagpapakita ng kampanya ni Conley sa halalan. Pasimple niya itong kinuha mula sa bakod ng simbahan at itinapon. Sa sandaling ito, narinig ni Jason ang malakas na sigaw ng isang matandang babae na nabaling ang bukong-bukong dahil sa malaking butas sa lupa. Tinutulungan niya ang babae at nakikinig sa mga reklamo ng mga matatanda tungkol sa walang hanggang hukay na ito at iba pang mga problema ng lungsod na ito. Itinuro nila ang isang suggestion box na nakalagay para sa alkalde at napansin na malamang ay matagal na rin mula noong huli siyang tumingin doon. Hindi na kailangan pang magsalita, agad na naintindihan ni Jason ang kailangan niyang gawin at dinala ang suggestion box sa kanyang attic. Agad-agad, lahat ng problema ng bayan ay madaling neresolba, ang mga butas ay naaayos, ang mga basura ay nalilinis, ang mga kalsada ay nalilinis, at maging ang isang galit na gutom na aso ay nakakatanggap ng buto ng mang-inasal mula sa plato ni Jason na tila napakalaki sa totoong mundo. Kinabukasan, masayang naglalakad si Jason sa bayan at nasisiyahan sa positibong reaksyon ng mga residente sa lahat ng magagandang pagbabagong naganap magdamag. Pagpasok niya sa restoran, nakita niya ang alkalde na pinagalitan si Emilio at ang ina nito dahil sa kulay na hindi niya nagustuhan. Pinutol ni Jason ang usapan at inilagay sa alanganin na posisyon ang alkalde nang ipaalala rito ang tungkol sa kanyang yumaong asawa. Pagkatapos ay bumisita si Jason sa isang tindahan kung saan narinig niya ang usapan ng mga mamimili tungkol sa mga problemang nalutas na sa bayang ito. Ayon sa kanila, maaaring hindi na kailangang umalis dahil bumubuti na ang lahat. Sinuportahan ni Jason ang usapan tungkol sa mga positibong pagbabago at idinagdag na tila mayroong anghel na nagbabantay sa bayan ngayon. Naniniwala ang lalaki mula sa tindahan na si Mayor Conley ang anghel na iyon. Malinaw na lahat ng ito ay salamat sa kanya at kailangan nila siyang iboto sa susunod na muling halalan. Malinaw na hindi gusto ni Jason ang narinig at binanggit na hindi ito muling halalan kundi isang halalan. Dahil ang dating alkalde, iyon ay ang kanyang asawa, ay namatay sa kalagitnaan ng kanyang termino, kaya hindi si Conley ang napili kundi nakuha ang kanyang posisyon ng ganoon na lang. Sinabi ng babaeng nasa malapit na hindi mahalaga kung paano naging alkalde si Conley kung ginagawa naman nito ang kanyang trabaho. Pumayag ang lalaki sa kanya at inalok si Jason na uminom para sa kalusugan ng alkalde, ngunit magalang itong tumanggi at umalis. Nang lumalim ang gabi, muling ginawa ni Jason ang replika. Iniisip kung paano mapapaganda ang lungsod bilang atraksyon ng mga turista. Gumawa si Jason ng isang malaking kumikinang na karatula na nagsasabing, Littleton ang pinakamaliit na mahiwagang lungsod ng Amerika. At ngayon, puno ng mga turista ang lungsod, may pila sa gasolinahan, at hindi ka maaaring sumingit sa parking lot ng restaurant. Malinaw na bumuti ang loob ng mga tao kahit nasiksikan na rin sila kahit noong misa tuwing linggo. Masayang binati ni Pastor Nicky ang lahat ng matagal na niyang hindi nakikita at itinuro na sila ay nagtipon ngayon upang ipagdiwang ang isang serye ng mga kababalaghan na muling nagbigay buhay sa kanilang bayan. Hindi niya kilala kung sino ang misteryosong tumutulong na ito, ngunit sigurado siyang kailangan itong pasalamatan. Isinisigaw ng ilan sa mga parokyano na baka ang bagong alkalde na iyon. Tinanong ng asawa ni Conley ang kanyang asawa kung siya ba talaga iyon, ngunit nagkibit-balikat lang ito. Sabi ng pastor, kung sino man iyon, inakuna niya ang responsibilidad para sa kanyang mga kaibigan, kapitbahay, at sa buong bayan. Ang mahiwagang tumutulong na ito ay nagpipinta ng mga gusali, nag-aayos ng mga kalsada, naglilinis ng basura, at umaakit ng mga turista. Marami ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Conley, ngunit hindi nagustuhan ni Jason ang nangyayari. Nang gabing iyon, nagpa siya si Jason na parusahan ng impostor at naghagis ng maliit na bato sa bubong ng kanyang sports car. Sa katotohanan, isang malaking bulalakaw ang nahulog mula sa langit, na sapat ang laki para lumapag sa sasakyan ni Conley at madurog ito. Isang sigaw ni Conley ang narinig sa sentro ng bayan kinaumagahan, gulat na gulat ang mga tao, nagtataka kung gaano kalaki ang posibilidad na bumagsak ang bulalakaw ng eksakto sa kanyang sasakyan, pero hindi naniniwala si Conley na aksidente lang ang nangyari at pinaghihinalaan niyang binubuli siya ng isang tao sa bayan.
Napansin ni Conley si Emilio, nakakatawa lang ng malakas at kinuha ang kanyang notebook kung saan nakita niya ang larawan ng kanyang kotse na may bato sa bubong, literal na durog to the max. Nagsimulang sumigaw ang alkalde at sinisi ang lalaki sa lahat, ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang ina at humingi ng ebidensya. Sinuportahan sila ng mga tao at nagpas siyang umalis, ngunit nagbigay si Conley ng isang madamdaming talumpati tungkol sa kanyang mabuting intensyon at ginantihan ang mabuting disposisyon ng kanyang mga kababayan. Nang mapansin ni Jason na naglalakad ng mag-isa si Conley, nagpasya siyang turuan ito ng leksyon at naglagay ng isang malaking gagamba sa replika ng bayan. Nagising si Emilio sa tunog ng kanyang malalakas na hakbang at pinagmasdan ang napakalaking halimaw na ito mula sa bintana. Si Conley, na walang hinala, ay nakarinig din ng malalakas na yabag ng isang tao, itinaas ang kanyang ulo at biglang napagtanto na isang malaking nilalang ang papunta sa kanya mula sa may kanto. Natamba siya at napasigaw sa takot, ngunit biglang lumipad paitaas ang gagamba pataas sa kalangitan, naiwan si Conley na nakahandusay sa gulat at kalituhan sa gitna ng walang tao na kalye. Samantala, lubos na nasiyahan si Jason nang ibalik niya ang gagamba sa isang garapon. Kinabukasan, pumunta si Conley sa pastor at nagreklamo sa kanya na may isang taong patuloy na sumusubok sa kanyang pananampalataya at nagtatangkang manlinlang sa kanya. Napansin ni Conley si Emilio habang nagpipinta ito ng isang malaking gagamba sa dingding, sinunggaban niya ito at tinanong kung nakita niya ito ngayong gabi. Ngumisi ang lalaki, na lalong ikinainis ng alkalde. Kinagabihan, binisita ni Pastor Nicky si Jason ngunit hinarang niya ito sa may pintuan, para ilihim ang replika. Sinabi niya na nag-aalala siya para sa kalagayan ni Jason. Ayon sa kanya, bumubuti na ang mga bagay-bagay sa lungsod at may sapat na dahilan ngayon para magkaroon ng mas positibong kalooban. Hiniling ni Jason sa pastor na huwag bigyan ng kredito si Conley dahil masyado itong makasarili at sakam para tumulong sa kahit sino. Ngunit sumagot ang pastor na kahit sino ay maaaring bumalik sa tamang landas. Sa gabi, nagpasya si Jason na pagbutihin ang pag-iilaw sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas maraming bumbilya at mga karatula, ngunit hindi ito napanatili ng mahinang sistema ng pag-iilaw at ang lungsod ay nalulunod sa kadiliman. Nagtipon ang mga residente ng bayan para sa isang emergency meeting sa simbahan sa ilalim ng liwanag ng kandila at hinihiling ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Iniulat ng alkalde na ang mga problema ay napakaseryoso, nasira ang planta ng kuryente ng lungsod dahil sa bagong ilaw. Maaayos ito, syempre, ngunit maaaring abutin ng ilang linggo. Isa sa mga matandang babae ang nagsabing nabubuhay lamang siya dahil sa aparatong may oxygen, na pinapagana ng kuryente. Ang ibang mga tao ay lalong nangatuwiran at hinihiling na ayusin agad ng alkalde ang issue. Tutal, siya naman ang naglagay ng lahat ng mga bagong karatulang iyon. Pero sabi ng alkalde ay wala siyang ideya kung sino ang may gawa nito. Hindi naniniwala ang mga tao kay Conley, balak sana nilang sugurin siya, pero tumakbo siya palabas sa bakuran. Napansin niyang muli si Emilio sa kalye habang nagdodrawing ito at inagaw dito ang isang kwaderno kung saan makikita ang isang pininturahang karatula ng bayan. Sinubukan ni Conley na ipaliwanag sa mga tao na kagagawa ng lalaki ang lahat ng ito. Iginuguhit niya ang lahat ng nangyayari sa lungsod, na nangangahulugang isa itong uri ng pangkukulam. Ayaw maniwala ng mga tao sa alkalde at inatake pa nila siya. Pero biglang pumagitna si Jason at inamin ang lahat. Ayon sa kanya, ayaw niyang may mangyaring masama, gusto lang niyang makatulong sa bayan at sa lahat ng nakatira doon, pero hindi laging naaayon sa plano ang mga bagay-bagay. Humihingi ng patunay ang mga tao at nagpakita si Jason ng ilang kababalaghan mula sa kanyang atik. Pagkatapos nito, hinubad niya ang kanyang gintong singsing sa kasal at inilagay ito sa tabi ng litrato ng kanyang yumaong asawa, sinasabing binaygo niya ito. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan ang alkalde sa kanyang mga tauhan at nalaman ang sikreto ni Jason. Tuwang-tuwa si Conley sa potensyal na taglay ng replikang ito at nagpas siyang gawing pangalawang Vegas ang bayan. Sumagot si Jason na hindi niya hahayaang gawin niya iyon, at nagsimula ang isang maliit na away, kung saan natamba ang replika. Sa tunay na lungsod, naghahari rin ang pagkawasak, at ang mga naninirahan ngayon ay nagtataka kung paano maibabalik ang lahat ng ito. Habang nakatingin sa kanyang malaking singsing sa kasal sa gitna ng kalye, tiniyak ni Jason sa mga residente na mayroon na silang paraan para gawin ito. Ang mga mamamahayag na nasa pinangyarihan ay nag-uulat na tungkol sa pinakamalaking piraso ng ginto na natagpuan sa lugar.